Hi besties! For today's vlog, eto na nga yung aming day 3 Tagaytay tour at isasama naman namin kayo sa pagbisita namin sa mga farm animals dito, pati na nga rin sa nagagandahang garden, butterfly at mga bees. Dito nga yan sa Paradiso Theme Park Farm na matatagpuan sa Maglabe Drive, Mendez, Tagaytay. At ito nga ang kanilang entrance fee at other activities. Habang nagbabayad nga si boss ng aming entrance ay inoffer nga ito ni ate sa amin. Ito nga daw yung mga pinapakain sa mga animals na nasa loob at 200 pesos nga ang isang package nito. Inavail na nga rin namin yan para naman at least ay ma-enjoy nga namin ang pagpapakain sa mga animals. At ito nga't nasa entrance pa lang kami sumusunod na nga ang mga bibing ito. Nakakatuwa lang din dahil kahit saan kami pumuntay nakasunod talaga sila. Alam na alam talaga ng mga bibi na ito na may dala-dala kaming pagkain. Heto nga at papunta na nga ang mga bata sa unang animals nga na bibisitahin namin. Nakakatuwa nga lang din dahil napakaraming ang farm animals dito. Ang sabi ko nga sa mga batay daig pa nga namin ang nag-educational tour. Heto nga at nasa mga horse na nga kami at ito nga ang unang animals na binisita namin. Meron nga ring ostrich dito at talaga namang napakalaki nga niya. Tuwang-tuwa nga si Gael nang makita ang mga animals dito dahil first time lang din talaga makakakita nito ng mga kumpletong farm animals. Pinakain na nga rin ni Daddy Boss itong ostrich na ito. At may isang bibi nga dito na hindi mapakali at sunod nga ng sunod sa amin. Sinubukan na nga rin ni Gael pakainin ng ostrich na ito pero wala nga doon ang kanyang atensyon at nasa bibi nga dahil nga tuloy pa rin ang pagsunod. Kita nyo naman pati nga yung nalaglag na gulay ni Ate Carmela hindi na nga rin niya pinatawad. Sinubukan na nga rin ni Ate Carmela ang pakainin itong ostrich at enjoy naman yung ostrich sa pagkain niya oh. Naglakad-lakad na nga rin kami para makapunta naman sa iba pang farm animals. Dito nga sa rabbit ang next naming pinuntahan at ganito nga sila karami dito. At dahil nga may dala rin kaming karot kaya naman hindi na nga rin pinalagpas ng mag-aama at pinakain na nga rin ang mga rabbit na ito. Nakakatuwa nga lang din silang panoorin dahil nga enjoy na enjoy nila ang pagpapakain sa mga animals dito. Katabi naman ng rabbit itong mga goat at ito nga yung hinahanap-hanap ni Gael dito sa Tagaytay. At dahil nga sa wakas ay nasa harapan na niya ito kaya naman ayan at pinakain na nga rin niya. Pero ang pinakamatindi talaga sa lahat ay itong mga bibi na ito dahil kung nasaan nga kami nandun nga rin sila at nakasunod. Kaya ayan nga at pinakain na nga rin sila ulit ni boss. Alam nyo na siguro kung sinong animals ang may pinakamaraming napakain namin, ano? Meron nga din kami nakitang belly pig dito at ganito nga yung itsura niya sa personal. First time ko makakita nito kaya naman natutuwa talaga ako. For the video at for the hawak nga lang din ako dito ng kanilang mga pinapakain sa animals. Ito mga bata talagang hinayaan kong mag-enjoy dito para naman ma-experience nila yung pagpapakain sa animals at makilala rin nila ito isa-isa. Isa sa pinakasikat na animal dito ang tinatawag nilang Bull Test 5. Dahil kung makikita nyo ay 5 nga ang kanyang paa. Ipinanganak nga daw ang bull na ito na 5 na talaga ang paa kaya naman tinawag sa kanya ay Bull Test 5. Una ko nga napansin yung kanyang mga mata, bakit naman ka ako may sugat? At medyo halatang matanda na nga rin ang bull na ito. Hindi na nga rin pinalagpas ng mga bata at pinakain na nga rin ang bull na ito. Syempre patuloy pa nga rin sa pagsunod sa amin ang mga bibing ito at wala nga silang kasawaan. Next na nga namin binisita itong mga donkey dito, nakangina pa nga ngawa ng ngawa. Bakit nga naman daw kasi hindi sila binibigyan ng pagkain? Kaya heto at ako naman ang nagsubok na magpakain sa kanila. Halatang gutom na nga sila dahil ayan at hinatak na nga sa akin yung damong pinapakain ko. Punta naman tayo sa Albino Carabao. Medyo rare nga ang animal na ito at buti na nga lang din ay nakita namin siya dito. Kaya lang ay wala nga siya sa mood at hayan at hindi nga kami pinapansin. Kaya naman, lumipat na nga muna kami dito sa horse na katabi niya at pinakain na nga rin namin. Ang sarap lang din sa feeling na nagkaroon kami ng ganitong pagkakataon na mailibot ang mga bata sa ganitong klase ng farm zoo. Kaya naman talagang masasabi kong sulit talaga ang pagdayo namin dito sa Tagaytay. Next naman nating bisitahin ay ang mga sheep na ito. Kanina pa nga sila nag-aantay na daanan namin sila at hetong at pinakain na nga rin ni Ate Carmela at ni Gael. At heto na naman nga ang mga bibing ito, talaga namang mga asungot ang mga to, charis. Sinabuyan na nga ulit sila ni Daddy Boss ng pagkain dahil parang mga wala ngang kabusugan ng mga ito. At habang ine-edit ko nga ang video na ito ay parang namiss ko nga sila bigla dahil nga nakakatuwa at nakakatanggal stress nga rin silang panoorin. Parang gusto ko na nga rin mag-alaga ng mga ganito. Charis! May mga ibang animals pa nga dito kagaya nitong kalapati, pati na nga rin itong hamster at itong ang peacock na napakaganda. Namamahinga nga din daw siya dyan kaya wag na naming abalahin. Charis! Punta na lang tayo dito sa parakeet. Dito nga ay nag-enjoy din si Gael dahil pinapakain nga rin niya ang mga ibon na ito. Dito nga siya medyo nagtagal nagpakain dahil na-enjoy nga niya ang pagbibigay ng feeds dito sa mga ibon na ito. Matagal na nga rin kasi gusto ni Gael na mag-alaga ng mga ibon. Yun nga lang ay wala nga lang din kaming space dito sa bahay kaya hindi namin siya mapagbigyan. At habang nagpapakain nga si Gael dyan ay pumunta nga ako dito sa mga turtle na nandirito. Ang cute nga lang din nilang pagmasdan. Maya-maya ngay lumapit na nga rin sa akin ang mag-amang ito at pinakain na nga rin ang mga turtle na to. Natapos na nga naming ikutin ang mga farm animals kaya naman heto nga at paakyat na nga rin kami sa susunod naming pupuntahan. At
dito nga yan sa Paradiso Flower Garden. Nandito pa nga lang tayo sa entrance ay parang nasa enchanted na nga rin ang aking pakiramdam. Kita nyo naman at feel na feel ko ang pag-aura ko dito. Charis. Sana talaga to sa masasabi kong pinaka na-enjoy kong pinuntahan dito sa Tagaytay. Napakagaganda at napakarami nga ng mga bulaklak na inaalagaan nila dito. Habang nasa loob nga ako ng flower garden na ito ay pakiramdam ko isa talaga akong Diyosa at ito ang aking kaharian. Sino ba naman kasing hindi mai-in-love sa view na nakikita ko ngayon? Kahit sino atang makakapanood nito ay mapapawaw sa ganda ng lugar na ito. Perfect nga rin itong gawing photoshoot sa inyong mga event. At kung babalik nga kami sa Tagaytay, isa talaga ito sa pipiliin kong balik-balikan. At eto pa nga ang ilan sa mga bulaklak na makikita mo dito. Pangmayaman nga rin ang mga bulaklak na nandito dahil nga may pangalang Donya. Charis. At bukod sa bulaklak ay meron din nga silang inaalagaan dito na guava. Pagkatapos nga namin dito sa flower garden ay pumunta naman kami sa aming susunod na destinasyon. At dito nga tayo sa butterfly garden, didiretso. Habang papunta nga kami sa flower garden ay may nakita nga kaming pet cemetery dito. Ang galing lang kasi first time ko makakita ng pet cemetery. Dito nga pala sa butterfly garden ay bukod ang entrance at 30 pesos nga yan each. May magtutor nga sa inyo dito sa loob ng butterfly garden at siya nga rin ang nag-e-explain kung gaano nga ba katagal ang buhay ng butterfly at kung ano-ano nga ang mga uri ng mga ito. At dito nga in-explain ni Kuya na mas matagal nga raw ang buhay ng female butterfly kaysa nga raw sa mga male butterfly. Napakarami nga ng mga butterflies dito at iba-iba nga yung kanilang uri. Hindi ko na nga lang din matandaan ang kanilang mga pangalan at pakisearch na nga lang din sa Google. Charis! Dito naman ay ina-explain ni Kuya ang life cycle ng butterfly. At heto nga at pinapakita niya sa amin ang mga pupa na ito at pati na nga rin itong mga caterpillar. Ang galing nga lang din dahil nagkaroon nga si Gael ng chance na mahawakan itong caterpillar na ito. O diba, nag-enjoy ka na, natuto ka pa. Akala ko nga nung una ay medyo matatakot siya dito sa caterpillar na pinahawak sa kanya. Pero kalauna na may nag-enjoy nga siya dito at natutuwa pa nga siya sa kulay nito. Napakaganda nga ng butterfly na ito dahil kulay itim at yellow ang combination niya. Bukod nga rin sa mga butterflies ay meron nga rin sila ditong inaalaga ang mga bees. At itinuturo nga rin sa mga tourist dito ang iba't ibang klase ng mga bubuyog. In-explain nga rin sa mga bata kung paano nga nagkakaroon ng mga honey. At ipinakita nga rin sa amin ni ate kung paano nga sila nag-harvest ng mga honey dito. At heto nga't may patagline pa nga sila, buti pa nga daw ang bubuyog, may honey. At ito nga at pinakita na nga rin sa amin ni ate ang mga inaalagaan nilang mga bubuyog dito. Nag-enjoy rin naman ang mga batang makinig kaya naman heto nga at napabili na nga rin sila ng souvenir. Kahit nga medyo may kamahalan ay for the go pa rin ang mga person dahil minsan nga lang din naman kami pupunta rito. Pagkatapos naman namin sa Paradiso ay dumiretso na nga kami sa aming susunod na pupuntahan. Actually ay pinagtatalon-talunan pa nga naming apat ito kung pupuntahan nga namin talaga dito o hindi. Medyo may kalayuan nga rin kasi ito pero dahil gusto nga rin ni Gael na mapuntahan ito kaya naman heto na nga at pumunta na nga rin kami dito sa Reptiland. Talaga namang nilubos-lubos na nga ni Gael ang pagre-request dahil heto nga at pinagbigyan na nga rin siya ng kanyang daddy. May entrance fee nga rin dito na 150 per head at yan nga at nagbabayad na nga si daddy boss. Pagkatapos naman naming makabayad ay tinatakan na nga kami ni ate para makapasok na nga rin kami sa loob. More on statue nga ng mga reptiles ang makikita nyo dito sa loob ng Reptiland. Medyo disappointed nga lang din kami ng mga oras na to dahil nag-e-expect nga kami na may makikita kami kahit isa man lang na buhay na reptiles. Yun pala ay wala. Kasalanan nga rin namin dahil hindi nga rin muna kami nag-search bago kami pumunta dito. Pero okay na rin dahil malaki at maganda rin naman ang view dito sa loob ng Reptiland. Dito sa view na to ay isa sa mga perfect spot na nakita ko dahil para kang nasa mundo ng Snow White. Ang gaganda at ang kukulay kasi ng mga mushroom house na nandirito. May makikita nga kayo ditong napakalaking turtle statue at mukha nga buhay na buhay sila. May mga dinosaur nga rin dito at ang isang ito nga'y gumagalaw. Muntik pa nga ako matamaan ng buntot nito dahil hindi ko nga napansin na gumagalaw pala ito. May mga statue nga rin pala dito ng snake pati na nga rin ng crocodile at nakakatakot nga silang pagmasdan. Nakita nga rin ni Gael itong kamilyo na ito na akala nga niya buhay niyang matatagpuan dito. Next naman ay umakyat na nga kami at natagpuan nga rin namin dito ang Anaconda Cave. Medyo nakripihan lang din ako sa spot na to dahil takot talaga ako sa mga snake. At nung nakita ko nga itong Anaconda Cave ay talaga namang kinilabutan talaga ako. Para naman malubos namin ang pagbisita dito sa Reptiland ay ito nga't nag-picture taking na nga lang din kami ni boss. Pati nga itong hanging bridge na ito ay hindi ko na nga rin pinatawad at ang sabi ko kay boss ay kuhanan niya ako ng magandang spot. Habang si Gael naman ay naglalaro nga dito sa playground na nakita niya at mabuti na nga lang ay may nakalaro nga rin siya dito at nag-enjoy nga rin silang mag-slide. Nag-picture nga lang din kami saglit dito at pagkatapos ay dumiretso naman kami sa aming susunod na pupuntahan. At sana ay na-enjoy nyo rin itong ating trip dito sa Paradiso at Reptiland at abangan nyo nga rin ang aking susunod na upload dahil may bago pa tayong pupuntahan. Yun lang! Thanks for watching!